Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Isang malakas na lindol ang nagpayanig sa Japan ngayong unang araw ng taon. Nagdulot yan ng sunog, baha at may banta pa ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Kumusta naman kaya ang mga kababayan natin doon? Animoy laruan ng bahay na ito kung yanigin ng magnitude 7.5 na lindol sa Ishikawa, Japan. Ramdam din sa video na ito ang pag-uga ng lupa. Hanggang sa makitang umuusok ang ilang bahagi ng syudad. Nataranta rin ang mga namimili sa isang tindahan. Nagbagsakan ng mga paninda. Meron pang napaluhod at napakapit sa kasamahan. Ang malakas sa pagyanig, sinundan ng sunog. Inaalam pa kung may nasaktan dyan. Dito naman sa subway, bumaha. Natigil ang biyahe ng tren at napaupo ang ilang pasahero. Saglit pang nag-brown out. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang paglakas ng alon bunsod ng lindol. Nagbabala na ang Japan Authority sa banta ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Sintaas yan ng giraffe. Sa Nagano, Japan naman, kung saan umulan ng snow, nagbagsakan ng niebe sa bubong ng mga bahay sa tindi ng pagyanig. Wow, it's huge. Pati raw ang mga turistang nagsusnowboarding, nagulantang sa lindol. Well, I think we just experienced a 7.5 earthquake. Pretty massive, if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. Maging ang mga kababayan natin sa Japan, naramdaman ng malakas na pagyanig. Halos mahulog na ang TV sa lakas ng pag-uga. Rinig ang dagundong ng mga nagyuyugyugang gamit sa apartment ng OFW na si Nyeldong Yapon. Aniya, nagtago siya sa kama dahil sa abot langit na takot. Naglindol siya ng maliit. So, is ko na naglindol. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin. Yung sa messenger, yung sa email namin. Lumikas na sa ibang lugar ang karamihan sa mga kasama ni Nyel dahil sa banta ng tsunami. Pero si Nyel, hinihintay pa raw ang abiso ng paglikas mula sa kanilang kumpanya. Yung mga kasamahan kong Japanese dito, nagsialisa na din. Nagsialisan yung mga kasamahan kong Japanese sa kabilang apartment, din dito sa kabila. So, sa more or less siguro, ako na lang yung nasa taas. Pagdating sa Tokyo, ramdam din ang pagyanig. Ang OFW na si Kin, na-trauma sa nangyari. Nasa restaurant kasi siya nang lumindol. Galing pa ako ng vacation, so pagdating ko sa sa restaurant, parang nahihilo ako. So akala ko lang dahil sa train, pero earthquake na pala. Kulong lang po sa kwarto hanggang magjo-duty next week. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa Japan. Direct ng gobyerno ng Japan na hindi apektado ng plane crash sa Tokyo ang paghahatid ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Umakyat na rin sa higit 6 na po ang patay sa pagpapatuloy ng mga pagyanig. Mas lumaki at lumalim pa ang bitak sa mga kalsada sa Noto Peninsula sa Ishikawa Prefecture sa Japan. Maging ang mga bahay na winasak ng lindol, mas napinsala pa. Resulta yan ng panibagong serye ng malalakas na lindol na yumanig sa lugar kaninang umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, di bumababa sa magnitude 5 ang lakas ng mga bagong pagyanig. Sa kabila niyan, patuloy ang search and rescue operation. Aminado ang mga otoridad na pahirapan ito dahil di nila mapasok ang ilang lugar bunsod ng mga nasirang kalsada. Sagabal din daw ang malalakas na aftershocks na dagdag peligro ang dala sa mga rescuer. Kalaban din nila ang matinding lamig ngayong winter sa Japan. Sa huling tala, umakyat na sa 64 ang patay sa malakas na magnitude 7.6 na lindol nitong New Year. Deadliest earthquake na ito sa Japan mula noong 2016. Higit 53,000 residente naman ang lumikas dahil sa dobleng banta ng lindol at tsunami. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumiko Kishida,
walang patid ang pagdadala nila ng ayuda sa mga lilindol. Tiniyak din nilang hindi mapapatid ang pag-aabot ng tulong matapos masangkot sa banggaan sa Tokyo ang Japan Coast Guard aircraft na may dalasan ng ayuda. Sa ngayon, walang magawa ang mga residente kundi maghintay ng tulong. Paubos na rin kasi ang supply ng pagkain sa mga tindahan dahil sa dami ng may kailangan. Kasalukuyan din ang assessment ng Japan government sa mga gusaling napinsala ng lindol, partikular sa Wahima City na isa sa pinakanapuruhan ng lindol. Pati na rin sa mga coastal areas na halos winalis ng tsunami, nakitang-kita sa satellite images. Ang atin namang Department of Migrant Workers, kinumpirma na walang nasaktang Pinoy sa Japan. Pero halos 1,200 apektadong OFW ang bibigyan ng financial assistance. Bagamat wala raw sila sa sentro ng lindol, maaaring apektado pa rin ang kabuhayan nila. Any other prefectures that are near. Kasi di ba ang tsunami warnings and advisories all throughout the western coastline. So posibleng may adversely affected along that entire western coastline area from Nagasaki down south up to Hokkaido up north. Lumilindol. Lakas. Ito spray. Ito spray. Yung Father, Son, Holy Spirit. Amen. Baba tayo, Kang. Hindi ka pwede bumaba. Hindi mag ano yung wow, lakas. Lakas. Ano, umaandar yung video. Ay, okay lang. Rinig yung langit-ngit. Ay, sige na, please. Diba? Pwede naman mag-stairs or something. Kang, huwag ka na mag-video. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.